Nay, Tay, kumusta na po yung mga nangungutang ng pera sa atin? Hanggang ngayon ba hindi pa rin ba sila nagbabayad? May ilan namang nagbayad anak, pero karamihan sa kanila humihingi pa rin ng palugit eh. Wala pa raw talagang pera. Ano po? Ilang palugit na yung binibigay niyo sa kanila? Lampas 1 taon na yung mga utang nila. May balak pa ba magbayad ang mga yan? Ay nako anak, hayaan mo na. Magbabayad din naman yung mga yan kapag makaluwag-luwag na. Talaga nga ba, Nay? Mukhang wala naman na yata silang balak magbayad eh. Yung si Aling Nena, halos 1 kalahating taon na yung utang niya sa atin. Si Aling Bebang naman, 9 na buwan na. Tapos nung nakaraang araw nakita ko nag-Jollibee pa nga yung dalawa. Madalas pang gumagala. Yun bang walang pera? Hayaan mo na anak, buhay naman nila yan eh. Aba, hindi pwedeng ganyan, Tay. Mukhang wala na kasi silang balak magbayad eh. Wala na ang interes ang utang nila, ginaganyan pa tayo. Ang lamyan nyo kasi maningil ng utang eh. Iha, alam nga namang awayin ko sila kung ayaw pa talaga nilang magbayad. Pagagalitan din ako ng tatay mo niyan. Kung sabihin ko na lang kaya sa kanilang wag na sila magbayad, no, Nay? Ipang-ayuda na lang kaya natin yun sa kanila. Nakakahiya naman, tayo pang pahihirapang maningil eh. Sus, wag naman iya. Baka mabastos sila eh. Di makahanap ka pa ng kaaway. Ayan kasi kayo eh, masyado kayong mabait. Kaya inaabuso na ibang taong kabaitan nyo. Nagpapaapi kasi kayo. Martha anak, wag na natin masyadong problemahin pa yan, okay? Kung inaabuso man nila tayo, di problema na nila yun. Ang mahalaga, naging mabait tayo sa kapwa natin at tumutulong sa mga nangangailangan. Paano po kung maubos na yung ipon yung pera dahil sa pagpapautang nyo sa mga taong hindi naman marunong magbayad? Napapailing na lang ako sa mga sinasabi sa akin ng mga magulang ko. Masaya naman ako dahil binigyan ako ng mababait na magulang pero minsan hindi ko na rin mapigilang mainis. Sa sobrang kabaitan kasi nila, inaabuso na sila ng mga tao. Hindi na nakakatuwa. Siya nga po pala, ako si Martha. Bunso ako sa 2 magkakapatid. Marco ang pangalan ng kuya ko at mabait din siya gaya ng mga magulang namin. Sa aming 4, ako lang ang may matapang at palaban na aura. Marunong akong lumaban kapag tinatapakan ang pagkatao ko. Yung kuya ko, masyado siyang mapagkumbaba kaya hindi rin natatakot ang mga tao sa kanya. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon, tungkol pala ito sa nakakilabot na pangyayari sa aking buhay na may kinalaman sa kabaitan ng mga magulang ko. Isa itong kwento ng pagtataksil, misteryo, kamatayan at kaguluhan. Isang pangyayari sa buhay ko na hindi ko sukat akalaing mararanasan ko. Hindi kami mayaman, hindi rin mahirap, sakto lang. Pero kilala kami sa baryo namin bilang pamilya na bukas sa pagpapahiram ng pera sa lahat hanggat may pera kami. Bes, malapit ng deadline ng proyekto natin. Yan daw ang final requirement natin bago matapos ang school year na to at magbakasyon, sabi ni Ma'am. Ganun ba, Bes? Naku, naloko na. Kung kailan paubos na yung ipong pera ng mga magulang ko, saka naman tayo nagkaroon ng proyektong may libu-libong halaga. Bakit naman kasi ang mahal-mahal nun? Oo nga eh. Wala naman tayo magagawa dyan. Ganito talaga ang buhay ng mga college student. Napakagastos. Sinabi mo pa. Kailan ka bibili ng project natin? Ewan ko nga ba, Dorothea, nahihiya na ako manghingi ng pera sa mga magulang ko. Hindi pa rin kasi sila binabayaran ng mga nangungutang sa kanila eh. Ay, ganun ba? Naku, di ba sabi mo sobrang tagal na ng mga yon at umabot na ng 1 taon? Oo, ganun na nga. Grabe naman, hanggang ngayon hindi pa rin sila nagbabayad. Aba, yung mga ganyang klaseng tao, di na dapat pautangin yung mga yan. Sana nga hindi na kilala mo naman yung sina nanay at tatay. Kahit ilang beses na silang inisahan, konting paawa lang sa kanila, lalambot pa rin kaagad ang puso ng mga yan. Ay, nakakainis na nga Ay, naku naman. Hindi nga talaga maganda kapag nasobrahan sa pagiging mabait, ano? Buti pa ang matalik kong kaibigan na si Dorothea, kagaya ko kung mag-isip. Minsan ay hindi na rin siya natutuwa sa ugali ng mga magulang ko kasi nasobrahan na sila sa pagiging mabait. Niloloko na lang sila ng mga tao. Yon ang palagi kong problema sa bahay. Hanggang sa dumating na sa puntong naghihirap na talaga kami. Naubos ang pera ng mga magulang ko dahil sa mga taong ginagamit ang kahinaan nila.
Hiniram lahat at walang kasiguraduhan kung babayaran pa ba sila. Saka pa lang sila nalungkot noong naubos ng perang pinaghirapan nilang ipunin. Todo kayod na tuloy sila sa pagtatrabaho. Tingnan nyo ngayon ang nangyayari, Nay. Tay, ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Kung ininvest nyo na lang po yun sa negosyo, di sana tumutubo na ang mga yun ngayon. Pasensya na anak, hindi kasi namin mapigilan ang tatay mo na tiisin ng mga taong yun eh. Oo nga naman, Iya. Naaawa kasi kami sa kanila eh. Awa. Tay naman, saan kayo dinala ng awa nyo ngayon? Minsan kasi gamitin din po sana natin ang utak natin. Maging wais tayo. Hindi naman masamang maging maawain pero sana naman po nasa tamang lugar. Tama na yan, bunso. Nangyari na eh. Wala na tayong magagawa. Tsaka hindi pa naman katapusan ng mundo. Pwede naman natin silang pilitin na magbayad na sila. Kuya, yung mga ganong klase ng tao, sila na nga ang nangungutang. Sila pa ang galit kapag sinisingil sila. Paano mo naman nasabi yun? Kasi naranasan ko ng maningil sa kanila. Maraming buwan ang nakalipas. Kahit dahan-dahanin pa sa pakiusap o idaan pa sa paggalit na paniningil, pareho lang din. Nagmamatigas lang sila. Kung ganun, edi hintay na lang natin na tamaan sila ng karma, bunso. Tingnan natin kung hindi pa rin sila magbayad. Ay naku kuya, kung maghihintay tayo ng karma, puputi na ang buhok natin yan. Dapat kasi tayo mismong magbibigay ng karma sa kanila. Huwag naman ganon, anak. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kang makikipag-away sa ibang tao. Kahit gaano pa kalaki ang atraso nila sa atin. Anak, tama ang tatay mo. Maging magpakumbaba lang tayo. Hayaan mo, pinapangako ko sa'yo. Makakabawi rin tayo. Magtatrabaho kami ng tatay mo para may pantustos pa rin kayo ng kuya mo sa kolehiyo. Hindi naman yun yung inaalala ko, Nay. Kaya ko naman kumita ng sarili kong pera para sa mga gastusin ko sa eskwelahan. Ang akin lang, ako yung nasasaktan tuwing inaapit pinagtatawanan lang kayo ng mga tao dahil sa kabaitan ninyo. Para sa akin ay nakakainis ang pangyayaring yon na medyo nakakalungkot din. Yung kahuli-hulihan kasi nilang ipon, talagang ipinahiram pa nila sa taong hindi pa rin mapagkakatiwalaan. Nagpaalam na lang muna ako sa kanila na maghahanap ako ng mapapasukang trabaho pagkatapos ng klase. Naging mabilis ang pangyayari. Nabili ko na ang mamahalin naming proyekto at naipasa ko na rin yon. Ilang araw ang lumipas ay bakasyon na rin namin kaya nagsimula na ako maghanap ng trabaho para may kita ko habang wala pang klase. At may nahanap naman ako kaagad. Teller ako ng STL o Small Town Lottery ng lugar namin. Mababa lang ang sahod pero ayos na rin yon kesa wala. Kahit papaano ay makaiipon din ako. Agad na nga ako nagtungo sa bahay ng kaibigan kong si Dorothea para ibalita sa kanya ang napasukan kong trabaho. Ay, teller ng STL? Naku naman Martha, sa dinami-dami ng trabahong pwede mo mapasukan, bakit yan pa? Maliit lang ang sahod dyan ah. Naku Dorothea, hindi ganun kadaling makahanap ng trabaho. Oo nga't maraming po pwedeng pagpilian dyan pero kung wala akong kapit, hindi naman ako makakapasok. Kaya dyan ka sa STL? Ayos lang ba sa'yo kahit mababang sweldo dyan? Oo naman, side hustle ko lang naman yan. Wala naman akong sariling pamilyang binubuhay at para sa sarili ko lang naman to kaya okay lang sa akin to. May trabaho naman si nanay at tatay eh. O sige, ikaw ang bahala. Makalipas ang ilang araw, nagsimula na nga akong pumasok sa trabaho. Ayos naman, hindi naman nakakapagod. Tsaka mabait naman ang aking amo. Natuwa rin ang mga magulang ko dahil hindi na nila kailangang magpakakuba masyado sa trabaho para sa pangmatrikula ko kasi nga kaya ko nang bayaran yon. Minsan din ay nakakatulong pa ako sa mga bayarin namin sa bahay. Nay, kumusta naman po ang trabaho niyo ni tatay sa palengke? Ayos naman anak. Hindi ganun kalaki ang kita pero kahit papano nairaraos pa rin naman namin. Mabuti naman po kung ganun. Oo, iha. Ay siya nga pala, may nanghiram ulit sa akin ng pera, anak. Ano? Ayan na naman Nay. Huwag niyong sabihin sa akin pinahiram niyo na naman. Naku, pag kayo bumigay pa rin kahit walang-wala na tayo, ewan ko na lang talaga. Ay, hindi iha. Kalmahan mo lang. Hindi ko na pahiram kasi wala naman akong may papahiram sa kanya eh.
Mabuti naman, akala ko kasi. Naawa nga ako sa kanya, nak. Umiiyak siya sa harapan ko eh. Pampagamot daw yun ng nanay niyang nasa ospital. Oh, tapos po, siyempre hindi ko nabigyan kasi wala naman akong extra na pera. Sapat lang naman ang kinikita namin ng tatay mo para sa pang-araw-araw nating gastusin sa bahay. Di pa kami nakaipon eh. Kaso, nagalit sa akin yun ng hiram, nak. Ano po? Nagalit siya? Bakit naman, Nay? Dahil hindi niyo napahiram? Oo, gano'n na nga. Sinabihan pa niya ako na pubangit na raw ang ugali ko. Hindi na raw ako marunong maawa. Abay, sira ulo palang taong yan, Nay. Dapat lang talaga na wala siyang makuhang pera sa inyo. Namimilit pa talaga siya kahit wala nang maibigay. Ipanalangin ko na lang na makahiram siya sa ibang tao. Ang kapal naman na mukha niyang magpakonsensya. Sino ba yan, Nay? Naku, iha, hindi mo na kailangan pang malaman kung sino. Hindi na mahalaga yon. Basta naipaliwanag ko na sa kanya na wala na kaming ekstrang pera ng tatay mo. Naipaliwanag niyo nga po, pero nagalit naman. Ay, mga tao talaga masyadong mapang-abuso. O siya, alis na muna ako at papasok na ako sa trabaho, Nay. O sige anak, mag-iingat ka. Opo. Mabilis na akong kumilos para maligo at kumain. Saka ako umalis ng bahay. Naglalakad lang ako tuwing pumapasok sa trabaho ko kasi sayang din ang pamasahe. Maya-maya pa napahinto ako nang makita kong may umpukan ng mga tao sa tabi. May ginang na umiiyak ng malakas. Nasa labas lang siya ng bahay nila. Napakunot ang aking noo at hindi ko maiwasang makiusyoso. Kaya lumapit na nga ako sa kanila. Ganoon na lang ang gulat ko nang makita kong may batang lalaki ang wala ng buhay na nakahiga sa mahaba nilang mesa. Napatakip ako ng bibig nang dumako ang aking paningin doon sa leeg ng bata na para bang dinaanan ng pangil ng dambuhalang nilalang. Tinanong ko yung katabi kong matandang lalaki. Ano pong nangyari sa batang yan, Lolo? Hindi namin alam, Iya. Pero ang inala namin, baka bumalik na naman dito ang aswang. Po? Aswang? May aswang dito sa lugar natin? Sobrang tagal na noon. Siguro kung susumahin, nasa 10 taong gulang ka pa lang noong huling may nangyaring patayan ng mga aswang dito. Naku, hindi ko alam ang kwentong yan kung ganun, may panganib po pala rito. Parang gano'n na nga, Iya. Akala namin wala na yon. Tumahimik na kasi sa nakalipas na maraming taon. Tapos ngayon mukhang nandito na naman. Naku naman, hindi maganda to. Sige po, salamat. Mauna na po ako. Sige, Iya. Magdoble ingat ka, ha? Opo, maraming salamat po. Pumasok ako sa trabaho nang wala sa sarili. Hindi mawala-wala sa isip ko yung sinabi ng matanda sa akin. Sa 2 dekada kong paninirahan sa lugar namin yon, hindi ko pa kailanman nabalitaan na may aswang sa amin, kaya hindi ko mapigilang mag-alala. Naging balisa tuloy ako lalo sa tuwing naaalala ko ang nakakasukang itsura ng katawan ng batang biktima. Mabuti na lang at hindi ako nagkamali sa trabaho ko. Kaya pagkatapos ng buong araw, bala ko na nga umuwi kaagad at ibabalita ko sa aking pamilya ang pangyayaring yon. Iniisip ko pa na talagang magugulat sila sa dala kong balita. Pero yun pala, ako ang sobrang ginulat sa balitang natanggap ko. Hindi pa man ako nakakaalis sa pwesto ng STL ng aming lugar, pinuntahan na ako roon ni Kuya Marco at umiiyak siya. Martha, halika na, umuwi na tayo. Kuya, bakit ka nandito? Tsaka bakit ka umiiyak? May problema ba? Sabi ni tatay sunduin daw kita. May nangyaring masama kay Inay, Martha. Kailangan na natin magmadali. Ano? Ano nangyari sa kanila? Tara na nga at nang malaman mo. Sabihin mo na lang ngayon, kuya. Pinapakaba mo ako eh. Pinilit ko ang kapatid kong sabihin sa akin kung anong nangyari sa nanay namin. Pero hindi siya nagsalita. Patuloy lang sa pag-agos ang masagana niyang luha. Hindi na lang ako nagpumilit pa at kumilos na kaming dalawa. Naglakad-takbo na nga kami pauwi sa bahay. Hindi naman yun gaano kalayo mula sa pwesto ng STL. Hindi nagtagal, nakarating na nga kami ni Kuya. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko dahil sa labis na pag-aalala, lalo na't kay rami ding tao sa bahay namin. Hindi na nga ako makadaan.
Makikiraan po. Tumabi po kayo pakiusap. Padaanin niyo po ako, tabi. Martha, anak, ang nanay mo. Wala na si Inay, Martha. Nang makita ko ang kalagayan ni inay, otomatiko kong nabitiwan ang dala kong bag, saka ko napaluhod sa harapan niya. Sobrang nanlalaki ang aking mga mata habang nakatitig ako sa leeg ni inay. Parehong-pareho ang itsura doon sa batang lalaking nadaanan ko noong umaga. Nanikip bigla ang dibdib ko dahil sa magkahalo kong nararamdaman. Hindi ko alam kung paano ako magre-react noong makita ko ang katawan niyang namumutla na. Wala ng buhay. Tay, anong nangyari kay nanay? Bakit? Paano nangyari to? Hindi rin namin alam, anak. Wala akong alam kung anong nangyari sa kanya. Nagsasaing lang ako ng kanin nung may nagsigawan na sa labas. Dala-dala nila ang katawan ng nanay mo. Ano? Bakit? Saan ba nanggaling si inay? Bibili lang naman sana siya ng mga sangka para sa iluluto niyang ulam natin. Nagtaka ako kung bakit ang tagal niya makabalik. May nakakita raw sa kanya sa paanan ng gubat. Wala ng buhay. At ganito na ang itsura niya. Diyos ko, ano ba itong nangyayari sa atin? Bakit kailangang mangyari to? Tinanong ko yung nakakita sa bangkay niya kung nakita niya ba ang may gawa nito kay nanay. Sabi niya hindi raw. Bangkay lang daw talaga natagpuan niya ron. Kung ganun, parang tinapon lang dun sa paanan ng bundok ang katawan ni inay, kuya. Hindi ko alam, bunso. Baka ganun na nga. Ewan ko. Hindi ko kayang isipin na nangyari. Malakas ang kutob kong aswang ang may kagagawa nito, Iha. Hindi ito kayang gawin ng ordinaryong tao. Masyadong madugo ang pagkamatay ng nanay mo. Iyan din po ang hinala ko, tay. Kung sino man ang may kagagawa nito, sinusumpa ko. Papatayin ko rin siya. Hayop siya. Napakawalang puso niya. Iyak ako ng iyak noong mga sandaling yon, habang niyayakap ko ang bangkay ni inay. Niyakap din ako ni natatay at kuya habang humihikbi rin sila. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nun. Masyado akong nagulat sa pangyayari. Hanggang sa bumitaw na kami sa yakap at inayos na nila ang bangkay ng nanay ko. Saka ko lang nakita na nandun pala ang kaibigan kong si Dorothea. Hindi ko lang siya napansin dahil sa dami ng tao. Lalo tuloy akong napahagulgol nang makita ko ang kaibigan ko. Niyakap niya ako kaagad at pinatahan. Uy, bes, laban ka lang. Nandito lang ako para sa'yo. Anong gagawin ko, Dorothea? Wala na si inay. Hindi ko alam kung kakayanin ko to. Kailangan mo kayanin yan. Huwag ka mag-alala. Sasamahan kita. Bakit nangyari ito sa nanay ko? Napakabait niya eh. Wala siyang tinatapakang ibang tao. Wala siyang kaaway. Dorothea, bakit? Bakit siya ba? Hindi ko rin alam, bes eh. Yan din ang tanong ko. Napakabait ni tita para maranasan niya to. Nag-uusap lang kami kanina. Pinag-uusapan lang namin yun tungkol sa... Bigla akong natahimik nang may bigla akong naalala. May galit. Tama, may isang taong may galit sa inay ko dahil hindi siya napahiram ng pera. Kaya lang, hindi ko nga pala alam kung sino yon. Kasi hindi naman yun sinabi ni inay sa akin. Lalo tuloy akong napaiyak. Tahan na, bes. Kaya mo yan. Malalaman din natin kung sino may gawa na to sa nanay mo. Nireport na daw nila to sa otoridad eh. Oo, hanapin kong taong yun. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nahahanap. Pagbabayarin ko sa buhay ang inutang niya kaya buhay din ang kabayaran. Inasikaso na kaagad namin ang lamay ng nanay ko. Pero bago yon ay pina-autopsy muna namin ang katawan niya para sa investigasyon. Sobrang sakit sa pakiramdam kasi biglaan ang pangyayaring yun. Ni walang sakit ang nanay ko at ang bait-bait niya pa tapos ganun kasama ang sinapit niya. Galit at sakit ang nagahari sa puso ko. Hanggang sa dumating ang araw ng kanyang libing. Para na rin akong sumama sa hukay.
Hindi na nga ako dumiretso ng uwi sa bahay pagkatapos ng libing kasi parang ang bigat bumalik doon nang wala na si inay. Doon muna ako nanatili sa parke malapit sa amin. Kasama ko si Dorothea. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit nangyari sa amin ang bagay na to. Marami naman dyan na masasama at salot sa lipunan. Bakit ang nanay ko pa? Wala tayong magagawa kung yun talagang kapalaran niya, Martha. Hindi talaga natin mapipigilan ng ganong bagay eh. Pero kung talagang hanggang doon na lang ang buhay ni inay, bakit kailangan sa ganung paraan pa siya mamatay? Naging mabait naman siyang tao. Marami siyang natulungan. Siya pa nga ang inaabuso eh. Ba't kailangan pahirapan muna siya? Hindi ko masasagot ang bagay na yan, Bes. Tanggapin na lang natin na wala ng nanay mo. Ipagpatuloy mo ng buhay mo. Anong tanggapin? Sa tingin mo ba, ganun kadaling tanggapin yun, Dorothea? Alam kong hindi. Ang sinasabi ko lang kasi, kailangang matutunan mong tanggapin yun. Kasi kung hindi, ikaw lang din naman ang mahihirapan. Ang sakit-sakit lang kasi, Dorothea. Ang bait-bait ng nanay ko eh. Siguro, kaya nga siya maagang kinuha kasi mabait siya. Ganun kasi kadalasan na nangyayari sa buhay ng tao eh. Kapag nasobrahan sa pagiging mabait, maagang namamatay. Anong kalokohan naman ang sinasabi mo? Huwag mo sabihin yan. Alam mong mababait ang miyembro ng pamilya ko. Ako lang ang iba sa kanila kasi palaban ako. Noong mga sandaling yon, may napapansin akong kakaiba kay Dorothea. Parang may mali sa mga ngiting nakikita ko sa labi niya. Napakunot noo ako, pero hindi ko na lang masyadong pinagtuunan ng pansin. Masyado pa akong nasasaktan at nagluluksa pa ako. Gusto ko nang lunurin ang sarili ko sa luha. Ay, nagdidilim na pala, Dorothea. Mauna na ako sa'yo. Baka kasi hinahanap na ako sa amin eh. Sige, Martha. Uwi na rin ako. Mag-iingat ka. Oo, ingat ka rin. Sige, huwag ka na masyadong malungkot ha. Sigurado ko ayaw din ng mama mo na makita kang ganyan. Kung kailangan mo ng karamay, puntahan mo lang ako sa bahay. Sige, Bes. Maraming salamat. Lumakad na akong pauwi. Pagdating ko sa bahay, naabutan kong nagiinom si tatay ng alak habang umiiyak siya. Gusto ko sana siyang damayan, kaso baka lalo lang akong maiyak. Si kuya naman nandun sa kwarto niya at naririnig kong humihikbi rin siya. Ang sakit at ang bigat sa pakiramdam na makita ang aking pamilya sa ganoong kalagayan. Kaya pumasok na lang din ako sa kwarto ko. Tuloy pa rin ang buhay. Pumapasok pa rin ako sa trabaho ko sa small town lottery kahit nagluluksa pa ako. Maraming araw ang lumipas, naging lasenggo na si tatay. Marami na siyang nalustay na pera. Naintindihan ko naman siya, pero hindi nakakatulong ang ginagawa niya kaya kinausap ko na bago pa maubos ang kanyang pera. Tay, ilang araw na kayong inom ng inom ah. Masama sa katawan niyo yan. Kaya mo na ako, Iya. Gusto kong uminom. Alam ko naman po kung bakit niyo ginagawa yan pero wag niyo naman pong sobrahan, tay. Magastos din yan eh. May pera pa naman ako eh. Huwag mo akong lalahanin. Itay naman, balak niyo bang ubusin ang pera niyo sa kakainom? Tama na po yan. Buti pa po, magpahinga na muna kayo. Kung hindi niyo pa kayang bumalik sa trabaho, ayos lang. Ako na munang sasalo sa mga gastusin niyo. Lalo na yung dito sa bahay. Hindi, Iya. Gusto ko lang naman uminom. Kahit pa paano, natutulungan ako ng alak na malimutan ang sakit na nararamdaman ko sa pagkamatay ng inay mo. Naiintindihan po kita, Itay, pero hindi naman tama yung ginagawa niyo eh. Baka mamaya magkasakit pa kayo sa atay niyan o sa baga. Panibagong problema na naman po. Hindi. Matibay itong katawan ko. Kaya huwag ka mag-alala. Itay, makinig po kayo sa akin. Hindi paglalasing ang solusyon sa sakit na nararamdaman natin ngayon. Harapin po natin to. Huwag po nating iwasan. Hanggat iniiwasan natin, mas mahihirapan lang po tayo sa pagtanggap sa nangyari. Hindi nakasagot ang itay ko. Bigla na lang rumagasa ang kanyang masaganang luha, kaya nilapitan ko na siya sa kaniyakap ng mahigpit. Doon na siya humagulgol sa aking balikat, kaya napaiyak na rin ako. Kinaumagahan, maaga akong pumasok sa trabaho. May lalaking maaga ring tumaya.
Naghahaming siya ng ABCD habang nakasuot ng face mask. Napansin kong kakaibang kinikilos niya pero agad ko ring binaliwala. Tumaya siya sa numerong 495. Saka nagmamadaling umalis habang naghaham pa rin ng kantang ABCD. Mabilis lumipas ang oras at natapos na ang buong araw kaya umuwi na rin ako kaagad. Naabutan ko si Kuya Marco na nagluluto ng hapunan namin. Kuya, kumusta si Itay? Ando sa kwarto niya, tulog. Lasing na lasing eh. Ay, talagang tinuloy pa rin niyang pag-inom pag-alis ko? Oo, bunso. Ba't hindi mo naman sinaway, Kuya? Alam mo naman si tatay. Hindi talaga mapipigilan kung ano mang gusto niyang gawin. Niyaan ko na lang. Lalo lang ako nasasaktan kapag nakikita ko siya nakatunganga lang eh. Ay naku. Nagdaan ulit ang ilang araw. Napapansin kong napapadalas ang pagtaya ng lalaking nakasuot ng face mask at laging naghaham ng ABCD. Ang nakakapagtaka doon, pareho lagi ang numerong tinatayaan niya. 495. Yun pa rin. Kada taya niya. Ito rin yung numerong tinayaan mo nitong mga nagdaang araw 495 pa rin. Oo, miss. Ano bang meron sa numerong to, kuya? Napanaginipan mo ba to? Hindi naman. Ayaw mo bang subukang i-target rumble to? Para mas mataas ang chance mong manalo, kuya. Ano sa tingin mo? Hindi na miss. Yan lang. Teka, bakit ka kinakabahan? Kinakabahan? Hindi mauna na ako. Mabilis siyang umalis. Ang weird talaga ng kinikilos niya. Napatitig na lang ako ron sa ticket kung saan nakasulat ang numerong 495. Ewan ko kung anong meron sa numerong yon at kung bakit naghaham siya ng ABCD sa tuwing tumataya siya. Maya-maya pa nagulat ako nang makita ko si Kuya Marco. Oh kuya, napadalaw ka yata. May problema ba? Si Itay? Wala namang problema, bunso. Nababagot lang ako sa bahay kaya naisipan kong pumunta rito. Ganun ba? Akala ko may dala ka na namang masamang balita eh. Si Itay pala, ayos lang ba? Oo, bumalik na siya sa trabaho sa palengke. Mabuti naman kung ganun. Nga pala, bala ko rin maghanap ng trabaho eh. May nakapag-recommenda ba sa akin na papasok bilang kargador sa bigasan? Oh, mabutihan kuya. Kailan ka mag-a-apply? Di, bukas na agad. Para naman may mapag-aabalahan rin ako. Hirap tumambay sa bahay. Nakakabagot na. Nakakalungkot pa dahil naalala ko si inay. Oo nga kuya eh. Mas okay talaga kung may pinagkakaabalahan tayo. Oo, tsaka may dala rin pala akong balita sa'yo tungkol dun sa investigasyon ng mga pulis sa pagkamatay ng nanay natin. Talaga? May balita na ba kuya? May suspect na ba sila? Wala pang sospek eh. Ang sabi ng mga pulis, posible raw talagang aswang nga yung salarin. Kasi nahihirapan daw silang tukuyin yung fingerprints ng killer eh. Malabo ang resulta ng autopsy. Ay, ano pa naman yan? Buti pa siguro, tutulong na ako sa paghahanap ng killer na yun. Paano mo naman gagawin yun? Di ba't mapanganib yun? Wala akong pakialam kung mapanganib kuya. Ang mahalaga, mabigyan natin ng hustisyang pagkamatay ni inay. Hindi ko nga alam kung paano pero sigurado akong maghahanap ako ng paraan. Kung ganun, tutulong na rin ako. Magtulungan tayo. Napatango ako. Nagkasundo kami ni kuya na wag yung ipaalam sa tatay namin. Ayaw na kasi naming mag-alala pa siya kaya kikilos na lang kami ng kuya ko nang hindi alam ni Itay. Kinaumagahan, balik trabaho ulit ako. Noong nakita kong muli yung lalaking laging nagaham, sinubukan ko na talaga siyang kausapin kung anong trip niya kasi sobrang nawiwirdohan na ako sa kanya. Kuya, 495 ulit ang numerong tinayaan niyo Wala ba kayong balak sukuan to? Hindi naman kayo nanalo eh. Ayos lang miss. Mauna na ako Ay kuya, teka lang po. Bakit? May kailangan ka ba? Wala naman. Ano lang kasi, medyo nagtataka lang kasi ako sa'yo. Kada taya mo rito, lagi kang naghaham ng ABCD tapos lagi ring 495 yung numerong tinatayaan nyo. Bakit? May problema ba tayo ron? Wala naman, pero nakakapagtaka lang kasi. May gusto ka bang sabihin sa akin? Wala Sigurado kang wala? Mauna na ako. Paalam. Hoy kuya, teka lang! Kinakausap pa kita! Hoy, bumalik ka rito!
Loko yun ah. Ang weird talaga niya. Pero, bakit kaya ganun ang kinikilos niya? Hindi kaya may ibig sabihin ng lahat ng yun? 495, humming ng ABCD, tapos laging naka-face mask. Habang malalim akong nag-iisip, bigla na lang parang nagdiwanag ang utak ko. Otomatikong nanlaki ang aking mga mata kasabay ng pagbilis ng pintig ng puso ko nang may naisip akong ideya. Agad kong kinuha ang aking ballpen saka nagsulat ng letrang A hanggang Z. Pagkatapos ay tinumbasan ko rin yun ng numerang 1 hanggang 28 kasi merong 28 na letra ang alpabetong Pilipino. Naisip ko bigla na 495 ang lagi niyang tinataya kaya binilang ko kung anong letra ang katumbas ng 4, 9 at 5. Doon ako nagulat at kinabahan ng husto sa aking nakuhang sagot. Ang numerong 4 katumbas ng letrang D. Ang numerong 9 naman katumbas ng I. At ang numerong 5 katumbas ng E. Kung pagsamahin ng tatlong letra, ito ay Day? Diyos ko, mahabaging langit. Day, ano ibig sabihin nito? Gusto niya akong mamatay? Gusto ba akong patayin ng lalaking yun? Naku, hindi. Kailangan malaman to ni na Kuya Marco at Itay. Noong mga sandaling yun, nagmadali akong umuwi ng bahay namin. Iniwan ko ang pagbabantay sa pwesto ko. Wala na akong pakialam kahit pagalitan ako ng amo namin dahil ang mahalaga lang sa akin noong mga oras na yon ay ipaalam kina Kuya at Itay ang tungkol sa nalaman kong parang code. Malakas ang hinala ko na may masamang balak ang lalaking yon sa akin at posible ring siya ang killer ng nanay ko. Kung tama ako, ibig sabihin ay aswang ang lalaking araw-araw na tumataya at lumalapit sa akin. Pagdating ko sa bahay, tinawag ko kaagad si Kuya. Mabuti na lang talaga at nandoon siya. Pati si Itay nandoon din at wala raw muna siyang pasok sa trabaho. Nagpapahinga raw dahil sa pagod ng katawan niya. Nagtaka agad sila nang makita nilang sobrang natataranta ko. Oh, Martha anak, ano ba nangyari sa'yo? Bakit parang hinahabol ka yata ng multo? Oo nga bunso, pawis na pawis ka. Tsaka napaga ka yata ng uwi. Di pa oras ng labasan mo. Ayos ka lang ba? Tay, Kuya, may dapat kayong malaman. Ano yun anak? Mukhang seryosong bagay yan ha. Kinakabahan tuloy ako sa'yo. Seryoso po talaga to kasi po may lalaking sobrang weirdo na taya ng taya sa STL. Lampas 1 linggo na siyang tumataya araw-araw at walang palpak yun. Oh, ano namang weird dun bunso? Halata namang sugarol lang yun eh. Hindi kuya, kakaiba kasi siya eh. Nagsusuot siya ng face mask lagi. Iisang numero lang din ang paulit-ulit niyang tinatayaan. At higit sa lahat, kada taya niya, nagaham din siya ng kantang ABCD. Nako, mukhang weird nga. Talagang weird, Kuya Marco. Ano ba yung numerong paulit-ulit yung tinatayaan? 495 Itay. Ganitong nangyari, lagi siyang nagaham ng ABCD, di ba? Kaya, bigla ko naisip na baka code yun. Kaya kinuha ko yung mga letrang katumbas ng 4, 9 at 5. At alam niyo po kung anong salita ang nabuo? Ano iya? Die. D-I-E. Yun lang naman po, as in patay o mamatay. Ano? Grabe naman. Mukhang hindi na maganda yan ah. Kinalibutan tuloy ako. Hindi mo ba nakikilala yung lalaki? Hindi ba siya nagsabi sa'yo kung anong pangalan niya? Hindi kuya, hindi nga siya pamilyar sa akin eh. Papanganib ang taong yan. Paano ko siya pala ang pumatay sa nanay mo? Tapos gusto ko niyang isunod. Hindi na ako nakakibo sa tanong na yun ni Itay. Naisip ko na rin yun pero hindi ko pa rin maiwasang kabahan ng husto. Nagtitigan na nga kaming tatlo ron. Nag-uusap ang aming mga mata. Sa mga sandaling yon, nagkakaintindihan na kami. Posibleng ang killer ni Inay ang lalaking yon, kung sino man siya. Kaya nabuo ang isang plano sa pagitan naming tatlo ng Kuya at Itay ko. Maaga akong pumasok sa trabaho kinabukasan para abangan ang muling pagtaya ng lalaking yon. Sumama sa akin sina Kuya at Itay pero nagtago lang sila sa tabi-tabi. Inaabangan nila ang lalaki.
Balak naming hulihin ang lalaking yon para kausapin siya, para makumpirma namin kung may kinalaman nga ba siya sa pagkamatay ng nanay ko. Hindi nagtagal, muli na nga kaming nagkaharap. Sandali lang, pwede ba kitang makausap? Ako ba tinatawag mo, miss? Oo, wala namang ibang tao rito eh. Malamang, ikaw lang. Bakit? May kailangan ka ba? Meron. Lumingin ka sa likuran mo. Ha? Bakit? Hello pare, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga rin. Sino ka? Kami dapat ang nagtatanong sa inyo yan, bata. Sino ka ba? Po? Ano po bang sinasabi niyo? Mukhang may dapat tayong pag-usapan pare. Pwede ka ba naming imbitahin magkape? Diyan lang sa tabi oh. May coffee shop naman dyan eh. Bakit? Ano bang kailangan niyo sa akin? Pag-usapan natin yan. Doon tayo sa loob ng coffee shop. Sasama ka sa amin, Iya? Paano yung trabaho mo rito? Isasara ko po muna to, Itay. Sige. Tara na. Palingalinga pa ako sa paligid habang inaakay namin ang lalaking yon. Pero hindi namin siya dadalhin sa coffee shop. Plano lang namin yon para utuin siya. Kasi doon talaga namin siya balak dalhin sa abandonadong bodega na nasa likuran ng pwesto ng small town lottery. Pagdating namin doon, agad namin siyang ininterrogate. Nagtangka pa siyang tumakas pero ikinandado na namin ang pintuan noon. Naghanda ako ng kandado at susi. May dala ring sandata sina Itay at Kuya, pandepensa kung sakaling magkaroon ng labanan sa usapang nais namin. Tinanggal na rin namin ang face mask niya at hindi naman pamilyar sa amin ang kanyang mukha. Ano bang kailangan niyo sa akin? Bakit niyo ako dinala rito? Huwag ka nang magmaang-maangan. Alam kong may gusto kang sabihin sa akin. Yung paghahamon ng ABCD at yung numerong 495 na paulit-ulit mong tinatayaan. Alam ko na kung anong ibig sabihin nun, kaya umamin ka na ngayon. Ganun ba? Nakuha mo na ang code? Oo. D-I-E. Die. Gusto mo ba akong mamatay? Papatayin mo ako? Bakit? Tama. DIE nga yun. Pero nagkakamali ka. Wala akong balak patayin ka, Martha. Kilala mo ako? Oo. Pangalan mo lang ang alam ko. Hoy bata, sino ka ba, ha? Anong kailangan mo sa anak ko? Raul po ang pangalan ko. Oh, Raul. Sabihin mo nga sa amin. Ikaw ba ang pumatay sa nanay ko? Umikinalama ka ba sa pagkamatay niya? Oo, at hindi. Anong oo at hindi? Pare, ayusin mo nga sagot mo. Mabait ako, pero marunong din ako manuntok. Oo, may kinalaman ako sa pagkamatay ng ginang. Kaya nga, nagbibigay ako ng code kay Martha para magkaroon siya ng ideya. At hindi ako ang pumatay sa nanay niyo. Bakit? Kilala mo ba ang pumatay kay inay? Ganun na nga. Ano? Kilala mo? Sino? Sabihin mo sa amin. Parang awa mo na. Sinong pumatay sa asawa ko? Tanungin niyo po ang anak niyong si Martha. Ako? Bakit ako? Naghahanap nga ako ng sagot, di ba? Oo. Di ba't nakuha mo na ang sagot? DIE ang nabuo mo sa numero, di ba? Oo nga. Bakit? Ano bang meron dun? Sa tingin mo, sino ang tinutukoy ng mga letrang yan? Sino? Ano ibig mo sabihin? Di mo pa rin ba naiintindihan, Martha? Pwede bang diretsuhin mo na lang ako? Ang dami mong pasikot-sikot eh. O sige, isipin mong mabuti kung sino ang mga taong malapit sa iyo may pangalan na nagsisimula sa letrang D, may middle initial na I, at may apelyidong nagsisimula sa letrang E. Parang nag-loading bigla ang utak ko dahil sa sinabi sa akin ni Raul. Tiningnan ko sina Kuya at Itay at nakita kong ganoon din ang reaksyon nila. Pareha-pareho kaming nag-iisip hanggang sa bigla na lang nanlaki ang aking mga mata kasabay ng pagtakip ko sa aking bibig. Hindi ako makapaniwala sa aking naisip. Parang ayaw kong banggitin ang pangalang yon, pero naibulalas ko pa rin. Si Dorothea? Ano? Ang kaibigan mo, Iha? Teka, paano nangyari to? Di ba kaibigan mo yun? Raul, sabihin mo sa akin, mali ako. Mali ako, diba? Hindi si Dorothea. Hindi mo naman siguro siya kilala, diba? Sabihin mo. Sana nga hindi ko nalang siya nakilala, Martha. Pero mas kilala ko siya sa pagkakakilala mo sa kanya. Kilala ko ang babaeng yun. Kilalang kilala ko. Hindi pwede to. Boyfriend niya ako, pero wala pa kaming 1 buwan. Kaya siguro hindi niya pa ako pinapakilala sa'yo. Pero nalaman ko na lang na aswang pala ang babaeng yun.
Pinatay niya ang nanay mo. Bakit? Bakit niya ginawa yun? Matalik ko siyang kaibigan, Raul. Siya ang tanungin mo. Mas mabuti nang sa kanya manggaling. Hindi ako makapaniwala sa bagay na to. Hindi ko inaasahang magagawa yun ng batang yun. Gayong alam niyo na kung sino ang pumatay sa ginang. Siguro naman matatahimik na ako. Nagawa ko na ang parte ko bilang eyewitness sa krimeng yun. Napaupo ako sa sahig nang wala sa oras. Natulala ako bigla habang naglalaro sa aking isipan ng mukha ni Dorothea. Yung mga sandaling dinadamayan niya ako noong iyak ako ng iyak sa pagkamatay ni inay. Panay-iling ako. Hindi ako makapaniwala sa impormasyong yon. Nagpasalamat na sina kuya at itay sa sagot na ibinigay ni Raul sa amin. Umalis na rin ang lalaki. Gusto ni itay na umuwi na ako para makapag-usap na kaming tatlo ni na Kuya Marco tungkol sa kung anong gagawin namin pero tumanggi muna ako. Nagdahilan ako na magbabantay muna sa STL at mamayang hapon na namin yung pag-usapan pag-uwi ko. Buti at naniwala naman sila kaya umalis na sila kuya. Pag-alis nila, mabilis din akong tumungo sa bahay ni na Dorothea. Oh, Martha, napadalaw ka. Wala ka bang trabaho ngayon? Halika, pasok ka. Sino kasama mo rito, Dorothea? Ngayon ba? Mag-isa lang ako eh. Nasa trabaho si nanay at tatay. May lakad naman ang kapatid ko. Bakit? Pwede ba tayo mag-usap? Tungkol saan? Mukhang seryoso yan ah. Gusto lang kitang makasama ngayon. Ay, ganun ba? Naku, iniisip mo pa rin ba ang pagkamatay ng nanay mo? Oo nalulungkot pa rin kasi ako. Huwag ka na masyadong malungkot, Bes. Buti pa, magkwentuhan na lang tayo. O kaya mamasyal, gusto mo yon? Hindi na, dito na lang tayo. O sige, ikaw ang bahala. Gusto mo ba ng juice? Ipagtitimpla kita. Hindi na. Tinapay, gusto mo? Ibibili kita ron sa tindahan ng kapitbahay namin. Wag na rin, salamat, busog pa ako. Ganun ba? Sige, kung may kailangan ka, magsabi ka lang ha. Feel at home ka rito. Ngumiti na lang ako ng peke sa kanya. Mukhang hindi naman niya napansin yon. Hanga ako sa kahusayan ni Dorothea na magpanggap na para bang wala siyang ginawa. Hindi ako makapaniwalang higit pa siya sa isang plastic na kaibigan. Mamamatay tao na, aswang pa. Hindi ko man lang napansin na aswang pala ang babaeng pinagkakatiwalaan ko ng husto. Itinuring ko pa siya na parang isang kapatid. Yun pala, tatraydorin lang ako. Inaswang at pinatay pa niya ang nanay ko. Kaya noong mga sandaling yon, sinabayan ko ang pagpapanggap niya. Kunwari ay hindi ko alam ang krimeng ginawa niya. Siya nga pala, Martha. Magbabakasyon ako sa malayong lugar eh. Doon sa tito ko. Isasama sana kita kaso nagtatrabaho ka nga pala. Kaya ako na lang muna. Talaga? Saan naman yan? Basta, sa malayo yun, sa probinsya din. Ganun ba? Kailan naman ang alis mo? Sa susunod na araw pa naman. Mabuti yan para makapag-relax ka naman. Masyadong stressful ang mga ganap sa eskwelahan nitong nakaraan eh. Sana mag-enjoy ka doon. Oo nga eh. Babalik din ako kapag malapit ng pasukan sa klase. Medyo magtatagal nga ako ron para makagala naman ako ng mahabang panahon. Sige, mag-iingat ka ron ha. Oo naman. Siya, uwi na nga pala ako. Bigla ko naalala, may kailangan pa pala akong asikasuhin sa bahay. Talaga? Uwi ka na? Kurarating mo lang ah. Dito ka muna, Martha. Sa susunod na lang ulit. Ayos na pakiramdam ko ngayon. Nalulungkot lang talaga ako kanina eh. Pero okay na ako ngayon. Salamat sa'yo. Sige na, mauna na ako ha. Sigurado ka? Gusto mo na talaga umuwi? Oo, para matapos ko na yung kailangan ko asikasuhin sa bahay. Oo, sige. Sabi mo eh. Ingat ka ha. Sige, Dorothea. Mauna na ako. Palihim akong napangisi sa kanya, saka naglakad palabas ng bahay. Nabuo ang galit sa puso ko laban sa kanya. Gustuhin ko mang komprontahin siya noong mga sandaling yon, hindi ko muna ginawa dahil kailangang pagplanuhan yon ng mabuti. Pag uwi ko sa amin, ibinalita ko kaagad kina Itay at Kuya ang nalaman kong impormasyon tungkol sa pagbabakasyon kuno ni Dorothea sa malayong lugar. Ayos din yung babaeng aswang na yun ah. Kunwari bakasyon pero tumakas na pala. Uutakan niya pa tayo. Akala niya sa atin mga batang walang alam.
Ganun na nga naisip ko, kuya. Hindi natin pwedeng hayaan na mangyari yun. Hindi siya pwedeng makaalis sa lugar na to. Mahihirapan tayong hanapin siya kung makaalis pa siya rito. Tama ka, Iya. Saan ba raw siya pupunta? Hindi niya po sinabi. Sinubukan kong tanungin pero hindi niya binanggit. Ang sabi niya lang, malayo raw yun. Kung ganon, bago siya makaalis, dapat mapigilan na natin siya. Tama ka dyan, Tay. Pagplanuhan na natin kung anong dapat gawin. Pero, Itay, hindi naman siguro natin siya papatayin, ano? Matapang lang ako nung nakaraan na sabihin dapat mamatay yung pumatay kay inay pero ngayong nalaman ko na kung sino. Parang nagdadalawang isip na po ako eh. Anak, naiintindihan ko ang nararamdaman mo dahil kaibigan mo ang aswang na yon. Hindi naman tayo papatay. Anong kaibahan natin sa kanya kung papatay rin tayo, di ba? Tama si Itay, Martha. Ang atin lang, ipapahuli natin siya sa mga pulis. Kung manlaban at makipagpatayan, problema na niya yun. Oo, ganun ang gagawin natin, Iya. Kahit hindi pa kumpirmado, darating din tayo dyan. Kung aamin siya agad sa ginawa niya, hindi na tayo mahihirapan at hindi na siya masasaktan. Tama, diretso kulungan ang bagsak niya. Kung hindi, sa sementeryo naman siya mapupunta kung manlaban ang babaeng yun. Sana nga kuya, pero gusto ko muna siyang sampalin ng malakas at sabunutan bago siya makulong. Hayop siya. Napakasama niyang babae. Ni hindi natin alam kung anong kasalanan ni inay sa kanya eh. Yan ang aalamin natin kapag nakaharap na natin siya, Iya. Opo, Itay. Nga pala, mukhang willing naman makipagtulungan si Raul sa atin eh. Hindi ko alam kung anong problema nila ni Dorothea. Pero pakiramdam ko may malaki silang problema. Kaya sinusumbong niya sa atin. Ewan ko lang kuya. Sana lang hindi tayo traidorin ng taong yun. Baka kasi mamaya kasabwat pala siya ni Dorothea tapos nauna lang siyang magsumbong para idiin mag-isang kaibigan ko. Correction, Martha. Kalaban, hindi kaibigan. Walang kaibigan ang gagawa ng gano'n sa mga mahal mo sa buhay. Kung sa bagay may punto ka. Ipinagpatuloy namin ng kuya at tatay ko ang pagpaplano sa mga sandaling yon hanggang sa sumapit na ang gabi. Hindi ako pinatulog ng utak ko. Ang daming mga bagay-bagay na naglalaro sa isipan ko. Kasabay ng pangungulila ko kay inay ay ang matinding galit na nararamdaman ko para kay Dorothea. Noong mga sandaling yon, mag-isa kong tinuldukan ang pagkakaibigan namin. Itinuring ko na siyang kaaway at wala na akong ibang hangad kundi ipakulong siya. Agad kaming kumilos para magsumbong sa mga pulis kinabukasan. Kaya lang ay abala pa rin pala sila sa ibang kaso. Hindi pa nila kami maasikaso agad. Dahil doon, nauna na kaming kumilos. Hinintay namin ang araw ng pag-alis ni Dorothea sa lugar namin. Saka namin siya ginulat at pinuntahan sa bahay nila. Sakto namang paalis na siya noong dumating kami. Saan ka pupunta, Dorothea? Oh, Martha, ikaw pala yan. May kailangan ka ba? Tsaka nandito rin pala ang kuya tatay mo. Anong meron, ha? Huwag ka na magmamangan, babae. Katapusan na ng kalayaan mo ngayon. Ha? Ano sinasabi mo riyan? Alam naming alam mo kung ano sinasabi namin, Iya. Tama na ang pagpapanggap mo. Po, hindi ko po kayo maintindihan, Tito. Tumigil ka na sa pagpapanggap mong babae ka. Ano bang problema niyo? Ikaw, Dorothea. Hindi ka makakaalis sa lugar na to. Akala mo hahayaan ka namin makatakas? Pwes nagkakamali ka. Hoy, Martha! Inaano ba kita riyan na tumamaldita ka? Ginigigil mo talaga ako, no? Walang hiya ka. Traidor! Mamamatay tao! Aswang! Dahil sa mga salitang isinigaw ko, nakialam na sa amin na ang nanay ni Dorothea, maging ang tatay niya at kapatid. Nandoon silang lahat. Kumpleto sila. Lalo akong nagalit ng pagmasdan ko ang pamilya ng mga aswang na yon na nanloko sa akin at sa pamilya ko. Nagkaroon ng matinding sagutan noong mga sandaling yon sa pagitan ng pamilya ko at ng pamilya ni Dorothea. Itinatanggi kasi ng babaeng yun ang krimeng ginawa niya. Ayaw pa rin niyang umamin. Lumalaban siya sa amin. Huwag ka nang manlaban, Dorothea. Kung ako sa'yo, susuko na ako sa mga pulis bago pa nila ako pursahang hulihin. Tumahimik ka nga riyan. Lakas ng loob mong pagbintangan ako sa pagkamatay ng nanay mo. Bakit? May ebidensya ka ba, ha? Maring wala pa sa ngayon, pero huwag kang mag-alala, babae. Makakahanap din ako ng matibay na ebidensya at ipapakulong kita. Talaga ba? Sa tingin mo ba kaya mo ko?
Mangarap ka ng gising, Martha. Hindi mo ko kaya. Hindi nyo kaya ang pamilya ko. Bakit? Dahil aswang kayo? Inaamin niyo na ba ngayon na mga aswang kayo, ha? Paano kung sasabihin kong oo? Natatakot ka na ba? Ikaw ang mangarap ng gising, Dorothea. Kahit mga engkanto pa kayo o mga maligno, kapre, tikbalang o sigbin, wala akong pakialam. Hindi ako natatakot sa inyo. Sa salita ka lang matapang babae, hindi sa gawa. Ah, talaga ba? Eh kung kalbuhin kaya kita ngayon? Subukan mo kung kaya mo. Basta sinasabi ko sa'yo, bago mo ako pagbintangan, pakitaan mo muna ako ng ebidensya. Hinahamon mo ba ako? Sige, pero wag kang magkakamaling umalis sa lugar na to. Mananatili ka lang dito, Dorothea. At kung ayaw ko? Pues, iisipin namin lahat na tamang paratang namin sa inyo. Kung aalis ka, para mo na rin pinatunayan na ikaw nga ang aswang na pumatay sa nanay ko. Hindi nakasagot si Dorothea. Matalim niya lang ako na tinitigan at nakikita ko ang galit sa kanyang mga mata. Akma niya pa akong susugurin pero agad din siyang pinigilan ng nanay at tatay niya. Humarang din ang kuya at itay ko. Gigil na gigil si Dorothea. Parang gusto niyang manakmal. Lumakas tuloy ang hinala kong nagsasabi ng totoo si Raul. Napangisi ako dahil alam kong nanalo ako. Hindi siya matutuloy sa pag-alis. Kaya umuwi na kami ng tatay at kuya ko. Nag-usap kami ng masinsinan sa bahay. Mukhang walang balak umamin ng babaeng yun, anak. Oo nga po, itay. Talagang wala siyang konsensya. Alam mo, Martha, kung hindi lang babae yon, nasuntok ko na sana yung bibig niya kanina eh. Siya na nga itong pumatay, siya pa yung matapang. Lakas ang loob niya ah. Naghahanap siya ng ebidensya eh. Halatang tinatanggi niya ang kasamaang ginawa niya. Iya, si Raul. Tama, si Raul nga. Siya ang makakapagsabi ng ebidensya sa babaeng yon. Oo nga tay, eyewitness siya di ba? Malaki ang posibilidad na may ebidensya siya. Baka tinatago niya pa lang sa ngayon. Kung ganun po, kailangan nating mahanap ang lalaking yun. Ang problema lang kung saan natin siya hahanapin. Hindi natin alam kung saan siya nakatira eh. Hindi rin natin kilala ang pamilya niya. Basta iya, pakiramdam ko magpapakita siyang muli. Pwede rin nating sundan ng palihim si Dorothea. Malakas ang kutob ko magkikita ulit sila. Oo nga po, itay. Kung nobyo ni Dorothea si Raul at nagsumbong ang lalaking yun sa atin, posibleng napag-usapan din nila ang tungkol sa pagpatay kay nanay. Tama ka dyan, bunso. Sasamahan kita sa paghanap kay Raul. Hindi nagtagal, kumilos na nga kami. Hindi na namin sinama si Itay. Pinabalik muna namin siya sa trabaho dahil ayaw na namin siyang mapagod pa ng husto. Hindi naman mabigat ang trabaho niya sa palengke. Ako naman, nagpaalam na ako sa aking amo na liliban muna ako sa trabaho ng ilang araw o linggo. Kailangan kong mag-focus sa pagbibigay ng hustisya kay inay. Si kuya, hindi pa naman siya nakapagsimula doon sa trabahong pinapasukan niya. Kaming dalawa ni Kuya Marco ang nag-iimbestiga sa katotohanan. Ilang araw naming minatsyagan si Dorothea pero hindi siya umaalis ng bahay. Hanggang sa labas lang siya at mukhang balisa. Minsan ay nakikita namin siyang kumakain ng buhay na aso at manok sa likuran ng bahay nila. Nakakasuka. Aswang nga siyang tunay. Hindi ako makapaniwala sa bagay na to. Sa tagal niyo magkaibigan, hindi mo man lang napansin na aswang siya? Hindi talaga, Kuya Marco. Napakahusay niya naman kasi magpanggap na mabait eh. Kahit naman ikaw naniwala ka rin mabait siya. Kung sa bagay. Pero ayos lang naman sana kung aswang siya. Yung mabait na aswang lang. Oo nga, pero hindi siya mabait na aswang, Kuya. Mamamatay tao siya. Kailangan mapigilan ng ganyang uri ng nilalang. Tama ka. Dapat sa kanya kinukulong, pati na yung pamilya niya. Panay bulungan lang kami ni Kuya habang nakatago sa damuhan. Hindi kami nagpakita, syempre. Kinunan lang namin ng litrato si Dorothea para may patunay kaming aswang nga siya. Hanggang sa isang araw may lakad siya. Palihim namin siyang sinundan ni Kuya. Saktong-sakto dahil makikipagkita pala siya kay Raul sa isang tahimik na lugar. Nasaksihan namin silang nagtatalo. Kaya lumabas na kami mula sa aming pinagtataguan ni Kuya. Dorothea! Martha? Anong
ginagawa ninyo rito? Tinatanong pa ba yan? Alam mong hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakahanap ng ebidensya sa pagkamatay ni nanay para matahimik ng kaluluwa niya. At anong ebidensya naman ang makukuha mo ngayon, Aber? Ayan, nandyan sa harapan mo. Si Raul. Teka, bakit kilala mong nobyo ko? Hindi mo pa alam? Siya lang naman na nagsabi sa amin sa krimeng ginawa mo sa nanay ko. Ano? Raul, ano ibig sabihin nito? Pasensya ka na, pero hindi kakayanin ng konsensya ko manahimik lang pagkatapos kong masaksiyan ang pagpatay mo sa nanay nila. Anong sinabi mo? Tinridor mo ako, Raul! Aba, kung ganun inaamin mo nga ang ginawa mo. Tumahimik ka na dyan, Marco! Hoy, babaeng aswang! Huwag mo sinisigawan ang kuya ko, ha? Nagsimula na kaming magkagulo doon. Pero pinanood muna namin sina Dorothea at Raul na mag-away. Mukhang malaki nga ang problema ng dalawang yon. Namumula na si Dorothea sa galit habang tinutulak-tulak niya pa ang kanyang nobyo. Mabuti na lang at hindi lumalaban ng lalaki. Panayuko lang siya habang tahimik na lumuluha. Mukhang mabait naman sana. Sayang lang dahil aswang na nga ang nobya niya, mamamatay tao pa. Bakit mo ako nilaglag sa kanila, Raul? Nagtiwala ako sa'yo! Sabi ko na hindi ko kayang manahimik lang. Kinakain ako ng konsensya ko. Talaga? Pagkatapos ng ginawa ko sa'yo? Pagkatapos ng ginawa ko para sa nanay mo, ilalaglag mo lang ako? Hindi ko naman hiniling sa'yo na manghiram ng pera kay Ginang Mara para lang may pambayad ako sa operasyon niya. Kahit na! Nag-usa na nga ako, di ba? Pero hindi nila ako pinahiram, kaya namatay ang nanay mo. Hindi siya naoperahan. Oo, dahil doon nagalit ka sa nanay ng kaibigan mo at pinatay mo siya. Sa tingin mo ba, natuwa ako sa ginawa mo? Pagkatapos ng ginawa ko sa'yo, gagalituhin mo lang ako, Raul. Hindi ako nagmahal ng isang kriminal, Dorothea. Nilihim mo rin sa akin na hindi ka pala tao dahil aswang ka. Bawat salitang binibitiwan nilang dalawa, parang sinasampal o sinusuntok ang puso ko. Masyado akong nagulat nang malaman ko ang dahilan kung bakit pinatay ni Dorothea ang nanay ko. Nang dahil lang pala sa hindi siya pinahiram ng pera. Hindi ako makapaniwala na siya pala ang tinutukoy ni inay noong ikinuwento niya sa aking may nanghiram sa kanya ng pera at nagalit noong hindi niya nabigyan. Kaya pala ayaw yung sabihin ni nanay kasi kaibigan ko pala yun. Namatay pala ang nanay ni Raul dahil hindi sila nakabayad sa operasyon ng ginang. Pero kahit na ganoon, maling-mali pa rin ang ginawa ni Dorothea sa nanay ko. Si Raul nga na anak, tinanggap ang kamatayan ng nanay niya pero si Dorothea na nobya lang ng anak ng ginang. Talagang pumatay ng tao dahil doon. Ang malala pa, nanay ng kaibigan niya ang pinatay niya. Hindi lang basta-basta kaibigan, kundi matalik na kaibigan. Hayop kong babae ka. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Ang dapat sa'yo mabulok sa kulungan. Talaga ba, Marco? Ha? Bago niyo ako mahuli, dadaan muna kayo sa bangkay ko. Huwag mo kami piliting saktan ka, babaeng aswang. Huwag mo akong hinahamon dahil kayang-kaya kong pumatay ng tao. Kagaya ng ginagawa ko dati pa. Hindi ba kayo natatakot sa akin? Pwedeng-pwede ko kayong patayin at lapain. Ngayon din. Tumigil ka na, Dorothea. Kung gagawin mo yan, katapusan na ng relasyon natin. Talaga ba? Sa tingin mo may pakialam pa ako, Raul? Kung gusto mo akong hiwalayan, gawin mo. Hindi na ako natatakot ngayon. Tumigil ka na! Sumuko ka na lang na matiwasay para hindi na tayo magkasakitan dito. Sino ka para sabihan ako kung anong dapat kong gawin, Martha? Kahit magtulungan pa kayong tatlo, hindi ko kayo uurungan. Sa tingin niyo ba, kaya ninyong lakas ko? Mabuti pa, Martha. Umalis ka na lang dito at baka masaktan pa kita. Hoy, aswang! Hindi ko aayaang saktan mo ang kapatid ko. O di magtulungan kayo. Magtulungan kayong hukayin ng sarili niyong libingan ngayon. Pansin kong ganadong-ganado na si Dorothea na makipaglaban noong mga sandaling yon. Nagbabago na rin ang kilos niya. Hindi na kagaya ng isang tao, kundi ng isang aswang. Nagsimula na siyang maglaway at inilalabas na rin niya ang kanyang ngipin. Ewan ko kung namalikmata lang ba ako o hindi, pero parang biglang tumutulis ang kanyang mga ngipin sa bandang pangil nito.
Namumula at nanlilisik na rin ang kanyang mga mata. Parang anumang oras ay handang-handa na niyang umatake sa aming tatlo. Kaya hindi ko maiwasang kabahan at matakot sa kanya dahil hindi na siya ang Dorothea na nakilala ko. Pero sinubukan ko pa rin siyang kausapin ng mahinahon. Dorothea, makinig ka sa akin. Nakikiusap ako sa'yo. Sumuko ka na lang sa batas para wala nang iba pang mapahamak. Huwag mo akong patawanin, Martha. Wala akong pakialam sa batas na yan. Mula nung bata pa ako, natuto na akong pumatay ng tao para mabuhay ako. Sa tingin mo ba, may kinatatakutan pa ako ngayon? Hindi mo rin gugustuhin makulong, Dorothea. Nasa loob man ako ng bilangguan o nasa labas. Ano bang kaibahan nun? Kung nakakulong pa rin ako sa katotohanan ng aswang ako, na hindi ako namumuhay bilang isang ordinaryong tao. Katulad lang din yun ng pagkakakulong, Martha. Kaya huwag mo na akong tinatakot-takot sa batas na yan. Pinapayuhan lang kita. Kahit papaano may pinagsamahan din naman tayo. Wala akong pakialam. Ako ang batas, Martha. Ako ang batas sa sarili kong buhay. Kung gusto niyo ako ipakulong, pues ipakulong ninyo ako. Nang doon naman ako sa loob ng kulungan maghahasik ng lagim. Ano sabi mo? Tama. Magandang ideya. Mas mabuti nga yung nasa kulungan ako para mga kriminal naman ang bibiktimahin ko. Wala nang halaga ang buhay nila kaya ayos lang na mamatay ang mga yun sa mga kamay ko. Diba? Nababaliw ka na ba, Dorothea? Nakasabo ka bang aswang ka, ha? Kung ano-anong pinagsasabi mo, nasisiraan ka na yata ng bait eh. Oo, nababaliw na talaga ako. Kaya papatayin na kita ngayon. Hoy babae, layuan mo ang kapatid ko. Dahil kung hindi, baka ikaw ang mapatay ko. Sa isang iglap, bigla na lang akong inatake ni Dorothea. Sa gulat ko ay hindi na ako nakagalaw. Mabuti na lang talaga at mabilis akong nahila ng kuya ko. Sa kanya ako tinago sa likuran niya. Naging alerto ako bigla dahil doon. Nakita ko ring naging alerto si Raul. Pero mukhang nalilito siya kung anong gagawin niya. Halatang nagtatalo ang kanyang puso't isipan kung anong gagawin niya sa mga sandaling yon. Pinatay mo ang nanay namin. Hindi ko hayaang pati kapatid ko saktan mo ring aswang ka. Wala kang puso. Puso ba ka mo? Marami ako nun, Marco. Marami na akong kinaing puso. Masarap kasi. Parang gusto ko nga rin kumain ng puso ngayon kaya humanta kayo sa akin. Dorothea, tumigil ka na. Tigil mo na ang kasamaan mo. Huwag kang makialam dito, Raul. Kung ayaw mo madami sa gulo namin, umalis ka na lang. Hindi ko hayaang papatay ka ulit ng tao. Patawarin mo ako, pero hindi kita pwedeng kampihan. E di magkampihan kayong tatlo. Nang sabay-sabay ko kayong lalapain. The more the merrier nga, diba? Siguradong mabubusog ako ngayon. Baliw ka na. Sana hindi ka na lang naging kaibigan ng kapatid ko. Nagsimula ang labanan. 3 laban sa 1. 3 laban sa aswang. Kahit 3 kami, aswang ang kalaban namin kaya hindi ko may tatangging nahihirapan kami sa kanya. Ang lakas ni Dorothea para kaming nakipaglaban sa 5 tao. Lalo pa siyang pinalalakas ng nararamdaman niyang galit. Nagtutulungan na nga kaming 3 pero hindi pa rin namin siya magawang patumbahin o kahit tamaan man lang. Hindi nagtagal, nasugatan na nga ako dahil sa matutulis niyang kuko. Kinalmot niya ang aking braso at sobrang hapdi noon sa pakiramdam. Pero tuloy pa rin. Kahit duguan na, nakipaglaban pa rin ako. Maya-maya pa ay si Raul naman ang nasugatan. Sumunod kaagad ang kuya ko. Pareho na kaming sugatan ng mga sandaling yon. Mabuti na lang at natatamaan din ni kuya si Dorothea. Nasuntok niya ang aswang na yon sa mukha kaya dumudugo na ang ilong nito. Lalong nagalit si Dorothea at nagsisigaw na nga siya habang nakikipaglaban kami sa kanya. Kinakausap naman ako ni kuya sa gitna ng labanan. Martha, mabuti pa umalis ka na rito. Umuwi ka na. Hindi, kuya. Lalaban ako. Makinig ka sa akin, bunso. Ayoko mapahama ka pa. Masyadong malakas ang aswang na to. Hayaan mo na kami ni Raul na harapin siya. Ayoko nga, kuya. Hindi ako uuwi hanggat hindi kita kasama. Huwag ka nang matigas ang ulo. Sige na, umalis ka na. Walang aalis dito, mga baliw. Papatayin ko kayong pare-pareho. Pati ka na, Raul.
Wala kang utang na loob! Wow, Dorothea. Dapat ko bang ipagpasalamat na pumatay ka ng tao dahil namatay ang nanay ko? Maraming salamat ha. Ang laki-laki naman pala ng utang na loob ko sa'yo kung ganun. Hayop ka! Huwag mo akong pinipiloso po, lalaki! Huwag mo rin ako minumura, babae. Mabuti na lang at nalaman ko na agad ang tunay mong pagkatao bago pa tayo nagtagal. Ayoko magpakasal sa isang aswang na kagaya mo. Hindi na kailangan dahil papatay na rin naman kita. Dorothea! Tumigil ka na, pwede ba? Gusto mo ba talaga magkamatayan tayo rito? Oh, bakit? Natatakot ka na ba? Huwag kang mayabang! Mas naging matindi ang labanan namin. Marami na akong sugat, ganoon din si kuya. Nagsimula na ring manghina ang katawan ko pero ayos lang yon. Ang mahalaga ay malakas pa rin ang kuya ko. Maya-maya pa, nakita kong tumakbo palayo si Raul. Walang ibang nakapansin sa kanya kundi ako lang. Gusto ko sana siyang tawagin pero masyado na akong nangihina. Nakaupo na nga ako sa lupa habang pinanonood ang kuya kong makipaglaban kay Dorothea. Medyo nainis ako bigla kay Raul kasi iniwan niya lang kami. Duwag naman pala ang taong yon. Niligtas niya lang mag-isa ang sarili niya. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula na akong matakot para sa kalagayan ng kuya ko. Nangihina na kasi siya at mukhang nahihirapan na. Hindi ko na rin kayang lumaban kasi masyado nang masakit ang buong katawan ko dahil sa dami ng sugat kong natamo. Hawak na rin niya ang leeg ng kuya ko kaya lalo akong nataranta. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang magmakaawa na lang kay Dorothea dahil mukhang tototohanin niya talaga ang pagpatay sa amin. Dorothea, pakiusap, tumigil ka na! O ano, Martha? Bakit makasalampak ka na lang dyan? Nasaan ang tapang mo kanina? Ilabas mo na! Pakiusap, nagmamakaawa ako sa'yo, tama na! Biniwan mo si kuya! Martha, huwag mo akong alalahanin. Kaya ko pa naman. Tumakas ka na rito. Hindi kuya, hindi kita iiwan dito. Huwag na matigas ang ulo mo, bunso. Sundin mo ang kuya mo. Wow naman! Nakakatunaw naman ang puso ang relasyon yung magkapatid. Talagang wala ni isa sa inyong gustong mabuhay, ha? Sige, pagbibigyan ko kayo. Sabay ko kayong papatayin ngayon. Dorothea, maawa ka naman sa amin. Hindi na ikaw yan eh. Magkaibigan naman tayo, di ba? Itatapon mo na lang ba yun ng ganun-ganun lang? Yung pagkakaibigan natin? Martha, ano ba pinagsasabi mo dyan? Hindi mo kaibigan ang aswang na yan. Nakakatawa kayong magkapatid. Tsaka ikaw, Martha, naawa ko sa'yo. Kailan pa kita naging kaibigan? Magkakilala lang tayo, pero hindi kita kaibigan. Ano? Hindi mo ako tinuring bilang matalik mong kaibigan? Matalik na kaibigan? Nagbibiro ka ba? Kilabutan ka nga sa mga pinagsasasabi mo, Martha. Wala akong kaibigan sa mundong ito at lalong wala akong matalik na kaibigan. Kung ganon, anong tawag mo sa naging samahan natin? Manang-mana ka nga talaga sa mga magulang mong uto-uto. Hindi mo nahalatang nagpapakitang tao lang ako sa'yo? Hoy babae, anong nagpapakitang tao? Hindi ka tao. Ang sabihin mo, nagpapakitang aswang ka. Tumahimik ka kung gusto mo pang humaba ang buhay mo! Habang nagpapatuloy kami sa pag-uusap at pagsisigawan, patuloy naman akong nagtitiis sa mga sugat ko. Nawalan na ako ng pag-asa. Alam kong ang katapusan namin doon ay ang pagsipsip ni Dorothea sa dugo namin. Sa kanya kami lalapain. Pero makalipas ang ilang minuto, bigla akong nabuhayan ng pag-asa nang makarinig ako ng mga taong nagsisigawan papalapit sa amin. Naroon ang boses ni Itay, kaya dahan-dahan akong napalingon sa pinagmumulan ng mga boses. Hindi nga ako nagkamali. Tumatakbo si Itay papalapit sa amin at kasama niya si Raul. Nasa likuran din nila ang mga taong hindi ko kilala pero may mga dala silang itak, kutsilyo, lagari at kung ano-ano pang mga sandata. Mukha silang sasabak sa gyera. Talagang nagtawag ka pa ng mga kakampi nyo, ha, Raul? Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo ito! Mabilis kaming nilapitan ni Itay at lumapit din sa akin si Kuya. Ang mga tao na ang nakipaglaban kay Dorothea noong mga sandaling yon. Kung hindi ako nagkamali ng bilang, nasa 8 silang lahat at pinagtutulungan nila ang aswang na yon. Si Raul naman nakatayo lang at nanonood sa kanila. Halatang nasasaktan ang puso niya. Martha,
Marco! Mga anak ko! Diyos ko, ayos lang ba kayo? Tay, bakit kayo nandito? Hindi na dapat kayo nagpunta pa rito. Anong hindi? Pinuntahan ako ni Raul sa bahay at ibinalita niya sa akin ang nangyari. Hindi pwedeng doon lang ako. Pakatakin ako sa pag-aalala sa inyo. Mapanganib dito, Tay. Tsaka, paano ba nalaman ni Raul ang bahay natin? Ewan ko. Baka nagtanong-tanong siya sa mga tao. Tay, sino ba yung mga taong yan? Hindi ko rin alam. Pero sa hula ko, kapamilya o kaanak yata yan ang mga nabiktima ni Dorotea. Kilala silang lahat ni Raul. Magmula nung ikalat niya ang balitang siya nga ang aswang. Maraming pamilya at kaanak ng biktima ang nagsilitawan. Ganun po ba? Akala ko tumakas na ang taong yun eh. Mabuti naman at nagtawag lang pala siya ng saklolo. Oo, Iha. Dami mong sugat. Ikaw rin, Marco. Duguan ka. Diyos ko naman. Bakit ba kayo nakipaglaban dito? Wala ba kayong kadala-dala? Alam niyo namang hindi ordinaryo yung binabangga niyo. Huwag kayong mag-alala sa akin, Tay. Ayos lang naman po ako. Itong kapatid ko mukhang hindi ayos. Kanina pa siya nangihina eh. Kung ganun, umalis na tayo rito. Hayaan na natin sila. Kaya na nila yan. Sa dami nila, imposibleng matatalo pa sila ng aswang na yan. Pero itay, baka biglang sumugo dito yung pamilya ni Dorotea. Baka malaman nilang may labanan dito. Huwag ka mag-alala, Iha. Hindi mangyayari yun. Po, paano niyo naman po nasabi yun? Dahil nakaplano na ang lahat ng ito. Plano ito ni Raul. Maigpit niyang bilin sa mga tao na manahimik lang sila para hindi makarating sa pamilya niya ang nagaganap dito. Wala silang kaalam-alam. Ganun po ba? Mabuti naman po. Oo, kaya tara na mga anak. Umuwi na tayo na magamot ko na ang mga sugat niyo. Diyos ko, ang dami niyong sugat. Sumunod na nga kami kay Itay. Inabot na pala kami ng gabi roon sa labanan na yon. Sobrang bigat ng pakiramdam ko noong makauwi na kami. Masaya na malungkot. Lalo na noong nabalitaan ko kinabukasan na ikukulong na si Dorotea pati ang buong pamilya niya. Si Raul ang nanguna sa pagsasampa ng reklamo at sumuporta lang kami. Mabuti na lang talaga at may mabuting puso si Raul. Sinagawan pa ako ng babaeng yon habang inaakay siya ng mga pulis. Papatayin kita, Martha! Papatayin din kita, Raul! Papatayin ko kayo lahat! Tumahimik ka ng aswang ka dahil makukulong ka na. Kuya, tama na yan. Huwag mo nang patulan. Hindi eh. Nagigigil pa rin ako sa kanya. Ang sarap ingud-ngud yung pagbumuka niya sa lupa. Hoy! Kayo lahat! Babalikan ko kayo! Kung makakabalik ka pa, pero hindi ka na makakabalik, aswang. Mabubulo ka na sa kulungan. Siguraduhin nyo lang na makukulong ako. Dahil kung hindi, babalikan ko kayong lahat at papatayin ko kayo ng sabay-sabay! Makikita nyo! Makikita mo mukha mo. Marap ka na lang sa pader habang buhay. Paalam, aswang. Nararapat lang sa iyan. Kuya, tama na sabi yan. Nakakaya sa mga tao. Wala akong pakialam. Kung hindi lang kasalanan na pumatay, pinatay ko na talaga ang babaeng yan. Tama na yan, Iyo. Ang mahalaga ngayon, hawak na siya ng batas. Siguradong wala siyang takas dyan sa dami ng saksi laban sa kanya. Opo, Tay. Sana nga po. Huwag ka mag-alala, kuya. Mabubulok na siya sa kulungan. Mabibigyan na natin ng hustisya ang pagkamatay ni Inay. Makalipas ang ilang araw, pinalaya sa kulungan ng pamilya ni Dorotea. Nagulat ako pero ayos lang naman pala kasi hindi naman sila masasamang aswang. Nalaman ko na si Dorotea lang pala talagang problema sa pamilya niya. Siya ang umiinom ng dugo at kumakain ng karne ng tao pero ang pamilya niya hindi. Sa katunayan, pinipigilan pa pala siya ng pamilya niya na huwag matakam sa mga bagay na yon pero hindi nakinig si Dorotea hanggang sa naging masama na nga siyang nilalang. Nanatili siya sa kulungan habang hinihintay ang hatol ng korte. Ang pamilya niya naman humingi ng tawad sa amin para sa pagpatay ni Dorotea sa aming ina at ganon din ang pagtatangka nito sa buhay ng aming buong pamilya. Isang araw dinalaw ko si Dorotea sa kulungan. Gusto kong makita kung anong kalagayan niya ron. Malungkot ang mga mata niya. Mukhang hindi siya natutulog. Pagod ding pakinggan ang kanyang boses. Nakaramdam tuloy ako ng kaunting awa para sa kanya. Anong ginagawa mo rito, Martha? Gusto lang kitang dalawin, Dorotea. Bakit? Kailangan ba may dahilan? Gusto lang kita makita. Yun lang. Ganun ba? Sige,
nakita mo na ako. Umalis ka na. Ano? Masaya ba rito sa kulungan? Ha, Dorothea? Tumahimik ka. Hindi. Nung pinatay mo si inay, yung bata at lahat ng mga taong biniktima mo, na ikaw lang ang nakakaalam, sana naisip mo to, na pwede kang humantong sa kalagayang to. Wala kang pakialam, Martha. Wala kang kaalam-alam sa hirap na pinagdaraanan ko. Hirap? Bakit? Ano klaseng paghihirap ba yan? Sa tingin mo ba madali lang mabuhay bilang isang aswang, Martha? Hindi! Kailangan ko pumatay ng tao para mabuhay lang ako. Ano ang klaseng kalokohan yan, ha? Ang pamilya mo, hindi naman sila pumapatay ng tao, ah. Oo, kasi nasanay sila sa mga hayop lang. Kaya nagawa nilang kontrolin ng sarili nilang katawan para wag kumain ng karne ng tao at uminom ng dugo nila. Ganun ba? Bakit ikaw? Bakit hindi mo magawang kontrolin? Dahil bata pa lang ako. May kamag-anak akong traidor na nagpakain sa akin ng karne ng tao. Mula noon, hinanap-hanap na yun ang katawan ko. Hanggang sa hindi ko na makontrol. At nagkakasakit ako tuwing hindi ko nabibigay ang pangangailangan ng katawan ko. Ah, ganun ba? Kung ganun, malaya kang mamili kung sinong biktimahin mo. Kung talagang tawag lang yan ng kalikasan mo, bakit kailangan pati yung nanay ko? Pwede namang yung mga masasamang tao na lang, Dorothea. Bakit pati ang nanay ko biniktima mo? Alam mo ng dahilan at wala ka nang pakialam doon. Hindi. Ang sabihin mo, likas na rin sa'yong maging masama. Masama ang budhi mo, masama ang kaluluwa mo, masama ang buong pagkatao mo. Ano pa? Wala ka na bang ibang sasabihin, ha, Martha? Makakaalis ka na. Oo, aalis na talaga ako. Sana magsisi ka na sa lahat-lahat ng kasalanan ginawa mo. Walang pasabi akong tumalikod sa kanya, saka ako naglakad palabas sa gusaling yon. Masama ang loob ko. Hinintay ko pa naman siyang humingi ng tawad sa akin, pero hindi talaga niya ginawa. Nakikita ko namang medyo nagsisisi na nga siya sa nangyari, pero hindi talaga niya binibigkas. Ewan ko kung ano ang pumipigil sa kanya. Pag-uwi ko sa bahay, binungaran ako ni Kuya ng isang magandang balita, kaya bumalik ako sa magandang mood. Bunso, magandang balita. Ha? Ano yun, Kuya? May pananagutan pa rin sa batas ng pamilya niya kahit wala silang pinatay na tao. May mga nagrereklamo pa rin sa kanila kasi mga hayop nga ang tinitira nila, di ba? Oo. Balita ko rin, bumibili daw sila ng mga hayop. Akala ko alagaan nila yun o pinaalagaan sa ibang tao. Tapos hati sila sa kita kapag naibenta, pero yun pala, kinakain daw nila. Oo, ganun na nga, Bunso. O tapos, anong meron, Kuya? Nagreklamo raw yung mga kapitbahay nila. Kasi minsan, namamatay o nawawala raw yung mga alagang hayop nila. At ngayon, nakumpirma nilang pamilya niya may gawa nun. Ganun ba? Naku, malas lang nila. Tapos, ano pa? Ayun, nagalit ang mga kapitbahay nila. Gusto silang palayasin sa kanila. Talaga? Totoo ba yan? Oo naman, totoong totoo. Mainit-init pa na balita. Pinabarangay sila at ang desisyong naboron, palayasin ang pamilyang yun sa baryo natin. Talaga? Naku, mabuti yan, Kuya. Parang wala nang peste at salot sa lipunan dito sa lugar natin. Sinabi mo pa, magiging payapa na rin sa wakas ang baryong to. Masaya ako sa balitang yon. Makalipas ang ilang araw, nabalitaan ko ang nakaalis na ang pamilya ni Dorothea. Hindi ko alam kung saan sila pupunta at wala na rin akong pakialam pa. Ilang araw pang nagdaan, sumapit ang kaarawan ni Dorothea. Hindi ko nakalimutan ang petsa ng kanyang kapanganakan. Nagdadalawang isip ako kung dadalawin ko ba siya ulit at dadala ng kaunting regalo o hindi na. Pero ewan ko ba, kahit ang laki ng kasalanan niya sa akin, hindi pa rin nawawala ang awa ko sa kanya. Kaya ayun, natagpuan ko na lang ang sarili kong bumibili na ng maliit na cake. Saka ako nagpunta sa presinto kung saan siya kinukulong bago pa siya tuluyang ilipat sa bilangguan ng mga kriminal. Nagulat nga siya nang makita niya akong may dalang cake. Nandito ka na naman. Oo. Happy birthday, Dorothea. Binili ko tong cake para sa'yo. Hindi ka na dapat nag-abala pa. Oo nga eh. Pero hayaan mo na. Una't huli na rin yan. Masarap yan. Huwag ka mag-alala. Wala yang lason. Pangiti-ngiti lang ako sa kanya habang iniabot ko ang cake. Maya-maya pa,
Tinitigan na niya yon hanggang sa nakita kong may ilang butil ng luhang tumulo mula sa kanyang mga mata. Dahil doon, naglaho rin ang ngiti ko. Parang gusto ko ring maiyak, lalo na nang marinig ko ang mga salitang biglang lumabas mula sa kanyang bibig. Patawarin mo ko, Martha. Alam ko, hindi ko na mababalik ang buhay ni Tita Mara. Alam ko rin na hindi mo pa ako mapapatawad sa ngayon, pero sana dumating ang araw na mapatawad mo rin ako. Mabuti naman at nasabi mo na rin yan sa akin. Sorry, Bes. Ang sama-sama ako. Naging mabait ka sa akin at ang buong pamilya niyo, pero nagawa ko yung pinakamalaking kasalanan sa'yo. Sorry talaga. Yan lang ang hinihintay kong marinig. Siguro ngayon, mapapayapa na rin ang puso ko, Dorothea. Mapapatawad mo pa ba ako? Siguro, balang araw. Hindi pa sa ngayon. Hayaan mo, hindi na ako dadalaw ulit dito. Pero, pag muli akong dumalaw, magmula ngayon, ibig sabihin nun napatawad na kita. Ganun ba? Sige, hihintayin ko dumating ang araw na yan. Salamat pala dito sa cake, ah. Kahit wala nang saysay ang birthday ko, naisipan mo pa rin akong bilan nito. Naalala mo pa rin. Oo naman. Kahit ang saklap ng nangyari sa atin, naging kaibigan pa rin naman kita. Salamat talaga, Martha. Napakabait mo. Sana hindi ka magbago. Huwag mo akong gayahin, ha. Ipagpatuloy mong pagiging mabait. Hindi naman ako ganun kabait. May pagkamasama rin ang ugali ko. Pero dahil mabait ang mga magulang ko, eto, namana ko rin ang kabaitan nila. O siya, mauna na ako ah. Paalam na, Dorothea. Paalam, Martha. Masaya akong umalis doon. Magaan na ang dibdib ko. Para akong nabunutan ng malaking tinik sa aking puso. Ganun pala ang pakiramdam kapag napalaya natin ang ating puso mula sa galit na nararamdaman. Siyempre, nandun pa rin ang sakit. Pero ang mahalaga ay natuto tayong umusad sa buhay ng walang mabigat na dinadala sa puso. Dumiretso agad ako sa puntod ni inay. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari. Umiyak ako. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa tuwa. Sa wakas, mabubuhay na ulit akong may ligaya dahil naibigay na namin kay inay ang hustisya na para sa kanya. Wala nang masasaya pa sa pusong marunong magpatawad. Kaya pagkatapos kong dalawin ang puntod ng nanay ko, bumalik ulit ako kay Dorothea. Matatamis ng ngiti ang pinagsaluhan namin. Alam na namin ang ibig sabihin ng muli kong pagdalaw sa kanya. Pinalaya ko na ang aking puso dahil yun lang ang paraan para maging masaya ulit ako. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat sa walang sawang pakikinig.